Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng malalawak na bukirin at matatayog na punong kahoy, nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Tomas. 12 taong gulang pa lamang siya, ngunit sa murang edad ay natutunan na niyang maging matatag sa harap ng kahirapan. Ang kanilang maliit na bahay ay yari lamang sa kawayan at nipa. Nakatayo ito sa gilid ng baryo, malapit sa isang makapal na kagubatan na matagal nang pinaniniwala ang tirahan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Kasama ni Tomas sa bahay ang kanyang ama na si Mang Ramon. Noon ay kilala si Mang Ramon bilang isa sa pinakamasisipag na magsasaka sa baryo. Ngunit nagbago ang lahat ng isang aksidente sa bukid ang nangyari ilang taon na ang nakalipas. Mula noon ay tuluyan nang nawala ang kanyang paningin. Simula nang mangyari iyon, si Tomas na ang tumayong lakas ng kanilang maliit na pamilya. Sa araw-araw, siya ang nag-igib ng tubig, naghahanda ng pagkain, at tumutulong sa mga kapitbahay kapalit ng kaunting bigas o gulay. Ngunit kahit ganoon, nananatili pa rin ang pagiging masayahin ni Tomas. Isang bagay ang palagi niyang ginagawa tuwing hapon matapos ang kanyang mga gawain. Naglalakad siya papunta sa likod ng kanilang bahay sa may bandang kagubatan. May maliit na daanan doon na tila matagal nang hindi ginagamit ng ibang tao. Ngunit para kay Tomas, iyon ang kanyang paboritong lugar. Tahimik, presko ang hangin, at puno ng misteryo. Mahilig siyang maglaro doon. Minsan ay gumagawa ng maliit na tirador. Minsan naman ay nagbubuo ng mga bahay-bahayan gamit ang mga bato at dahon. Minsan ay kinakausap niya pa ang sarili habang iniisip ang iba't ibang kwento tungkol sa mga nilalang na sinasabi ng mga matatanda. Mga duwende, mga diwata, at mga nilalang na nagbabantay sa kalikasan. Hindi niya alam kung totoo ang mga iyon, ngunit sa kanyang murang isip, naniniwala siyang may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng mga mata lamang. Isang hapon, habang naglalaro siya malapit sa isang malaking punong balete, may napansin siyang kakaiba. Sa paanan ng puno ay may maliit na bunton ng lupa. Noong una ay hindi niya iyon pinansin. Ngunit habang tumatagal ay napansin niyang tila may kakaibang anyo ang bunton na iyon. Parang may hugis. Lumapit si Tomas. Maingat niyang inalis ang ilang dahon na nakapatong sa ibabaw nito. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang maliit na bahay. Hindi ito laruan. Hindi rin ito gawa ng tao. Ang mga dingding ay yari sa maliliit na bato at pinagdikit ng tila putik na matigas na parang semento. Ang bubong naman ay gawa sa maliliit na dahon na maayos na nakaayos na parang tunay na bahay. Napakurap si Tomas. Paano nagkaroon nito dito? Bulong niya sa sarili. Habang nakatingin siya sa maliit na bahay, napansin niyang tila may bahagi nito na natabunan ng lupa. Parang may nangyaring pagguho ng lupa sa gilid ng puno. May naramdaman siyang kakaiba. Isang pakiramdam na parang may nangangailangan ng tulong. Lumuhod si Tomas. Kinuha niya ang isang maliit na patpat at dahan-dahang inalis ang lupa na nakaharang sa maliit na bahay.
Habang ginagawa niya iyon, bigla siyang nakarinig ng isang napakahinang tinig. "Tulungan mo ako." Napatigil siya. Akala niya ay guni-guni lamang iyon, ngunit muli niyang narinig ang tinig. Pakiusap. Napalingon si Tomas sa paligid. Walang ibang tao. Tahimik ang kagubatan. Tanging ang huni ng mga ibon at ang mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mas maraming lupa. At biglang may gumalaw sa loob ng maliit na bahay. Napaatras si Tomas sa gulat. Mula sa maliit na butas ng bahay ay may lumabas na isang napakaliit na nilalang. Halos kasing laki lamang ito ng kanyang palad. May mahaba itong balbas, kulay lupa ang balat at nakasuot ng tila maliit na barong na gawa sa dahon. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. "Duwende," mahina niyang nasabi. Ang maliit na nilalang ay tila hirap na hirap sa paglabas. May mga lupa pang nakadikit sa kanyang katawan. Mabilis na lumapit si Tomas. Maingat niyang inalis ang mga lupa na nakaharang sa maliit na bahay hanggang sa tuluyan itong luminis. Sa wakas ay nakalabas ng maayos ang maliit na nilalang. Huminga ito ng malalim. Pagkatapos ay tumingin ito kay Tomas. Sa unang pagkakataon, nagkatitigan ang bata at ang isang nilalang na matagal nang pinaniniwala ang bahagi lamang ng alamat. Ngunit naroon siya, totoo at buhay. "Salamat, bata," sabi ng duwende sa mahinahong tinig. Hindi makapagsalita si Tomas sa una. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Ngunit nang makita niya ang pagod at pasasalamat sa mukha ng duwende, nawala ang kanyang takot. "Ayos lang po kayo?" tanong niya. Tumango ang duwende. "Kung hindi mo ako tinulungan, baka tuluyan na akong natabunan." Umupo ang duwende sa isang maliit na bato at nagpahinga sandali. Pagkatapos ay muling tumingin kay Tomas. "Ikaw ang unang taong tumulong sa akin nang walang hinihinging kapalit." Napakamot sa ulo si Tomas. "Wala naman po iyon." Ngunit ngumiti ang duwende. Isang kakaibang napngiti na tila may lihim na alam. "Hindi lahat ng kabutihan ay dapat bayaran," sabi ng duwende. Ngunit ang tunay na kabutihan ay hindi kailanman nakakalimutan. Tumingin ito sa malayo, tila may iniisip. Pagkatapos ay muling bumaling kay Tomas. "Sabihin mo sa akin, bata, ano ang iyong pinakamalaking hiling?" Napaisip si Tomas. Hindi siya sanay maghangad ng malalaki. Ngunit may isang bagay na matagal na niyang ipinagdadasal. Dahan-dahan siyang nagsalita. "Kung maaari po sana, gusto ko lang pong gumaling ang aking ama." Natahimik ang duwende. Tinitigan niya ang bata na tila sinusuri ang kanyang puso. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango ito ng dahan-dahan. "Ang kabutihan mo ay hindi maliit at ang iyong puso ay dalisay." Tumayo ang duwende. Nagningning ang kanyang mga mata. At dahil doon, hindi masasayang ang ginawa mong pagtulong. Hindi pa alam ni Tomas na ang simpleng pagtulong na ginawa niya sa araw na iyon ay magsisimula ng isang himala na magbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang ama. Matapos magsalita ang duwende, sandaling nanatiling tahimik ang paligid ng kagubatan. Tila pati ang hangin ay huminto upang makinig sa mangyayari.
Nakatayo si Tomas sa harap ng maliit na nilalang. Hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang mga kwentong dati lamang niyang naririnig sa matatanda ay biglang naging totoo sa harap ng kanyang mga mata. Ang duwende ay marahang lumakad papalapit sa kanya. Bagamat maliit ang kanyang katawan, may kakaibang lakas at dignidad sa kanyang pagkilos. Ang kanyang mahaba at kulay abong balbas ay bahagyang sumasayaw sa ihip ng hangin. Habang ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag na sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng balete. "Ang pangalan ko ay Lurio," mahinahong sabi ng duwende. Napakurap si Tomas. Hindi niya inaasahang makikilala pa niya ang pangalan ng nilalang na nasa harap niya. "Ako naman po si Tomas," sagot niya. Tumango si Lurio. "Alam ko," lalong nagulat si Tomas. "Paano ninyo po nalaman?" Ngumiti ng bahagya ang duwende. "Maraming bagay sa mundong ito ang hindi kayang ipaliwanag ng tao. Ang kagubatan ay may sariling paraan ng pag-alam ng mga bagay." Hindi na nagtanong pa si Tomas. Pakiramdam niya ay masyado pang misteryoso ang mundong bigla niyang napasok. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsalita ang duwende. "Nabanggit mo kanina na ang iyong ama ay bulag." Tumango si Tomas. May lungkot na bumakas sa kanyang mukha. "Opo, matagal na po siyang hindi nakakakita." "Paano nangyari iyon?" tanong ni Lurio. Umupo si Tomas sa isang malaking ugat ng balete. Parang matagal na niyang gustong ikwento sa iba ang kanilang kalagayan. "Isang araw po, habang nagtatrabaho siya sa bukid, may bumagsak na malaking puno. Hindi po niya agad nakita dahil may bagyo noon. Nasugatan po ang kanyang mga mata. Huminto siya sandali. Simula noon, hindi na po siya nakakita." Tahimik na nakinig ang duwende. "Simula noon po ako na ang tumutulong sa kanya," dagdag ni Tomas. Hindi siya nagrereklamo. Ngunit halata sa kanyang tinig ang pagod at responsibilidad na hindi karaniwang pasan ng isang bata. Tumingin si Lurio sa batang lalaki. May kakaibang paggalang sa kanyang mga mata. "Bihira ang batang may pusong tulad ng sayo," sabi ng duwende. Napangiti si Tomas ng bahagya. "Ginagawa ko lang po ang dapat gawin." Sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapit sa puno ng balete. Ipinatong niya ang kanyang maliit na kamay sa puno. At sa isang iglap, tila may bahagyang pagliwanag sa paligid nila. Napansin iyon ni Tomas. "Ano po iyon?" tanong niya. Ngunit hindi agad sumagot si Lurio. Parang may ginagawa itong hindi maintindihan ng isang tao. Ilang sandali pa ay bumalik ito sa harap ni Tomas. "Maraming lihim ang kagubatan," sabi nito. "May mga halamang hindi alam ng tao. May mga gamot na hindi pa natutuklasan." Unti-unting lumakas ang tibok ng puso ni Tomas. "May pag-asa po ba ang aking ama?" tanong niya. Tumingin ng diretso sa kanya ang duwende. "May pag-asa." Napahinga ng malalim si Tomas. Pakiramdam niya ay may maliit na ilaw na biglang sumindi sa kanyang dibdib. Ngunit nagtaas ng isang daliri si Lurio. Ngunit hindi ito magiging madali. Napakunot ang noo ng bata. "Ano po ang kailangan kong gawin?" Tumingin ang duwende sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. May mga lugar doon na halos hindi napapasok ng tao. May isang halaman
na tumutubo sa pinakamatandang bahagi ng gubat, sabi niya. Tinatawag itong dahon ng liwanag. Tahimik na nakinig si Tomas. Iyon lamang ang halamang maaaring magbalik ng paningin ng iyong ama. Nanlaki ang mga mata ng bata. Talaga po? Ngunit, dagdag ng duwende, ang halamang iyon ay hindi basta-basta matatagpuan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Binabantayan iyon ng mga nilalang ng kagubatan. Hindi takot ang naramdaman ni Tomas. Sa halip, isang matibay na determinasyon. Kaya ko po iyon, agad niyang sabi. Tinitigan siya ng duwende. Hindi mo pa alam ang lahat ng panganib. Hindi po mahalaga. Tahimik na natawa si Lurio. Matapang ka. Pero ang tapang ay dapat may kasamang karunungan. Lumapit ang duwende kay Tomas. May kinuha ito mula sa loob ng kanyang maliit na bahay. Isang maliit na bato na kulay ginto. Ibinigay niya ito sa bata. Dalhin mo ito. Maingat na tinanggap ni Tomas ang bato. Ano po ito? Isang bato ng gabay. Kapag naligaw ka sa kagubatan, tutulungan ka nitong mahanap ang tamang landas. Hinawakan iyon ni Tomas ng mahigpit. Salamat po. Ngunit may isa pang sinabi ang duwende. Bata, tumingin sa kanya si Tomas. Hindi lamang lakas ang susubok sa iyo, kundi ang iyong puso. Hindi pa lubos na naintindihan ni Tomas ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit alam niyang magsisimula na ang isang paglalakbay na hindi pangkaraniwan. Isang paglalakbay na maaaring magligtas sa kanyang ama. At magbukas ng mga lihim ng kagubatan na matagal nang nakatago sa mundo ng tao. Habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang langit, nagsimulang maglakad si Tomas pauwi sa kanilang bahay. Sa kanyang bulsa ay ang maliit na gintong bato. At sa kanyang puso ay ang pag-asang matagal na niyang hinihintay. Hindi niya alam na sa gabing iyon, may mga mata sa kagubatan na tahimik na nagmamasid sa kanya. Tahimik ang gabi sa baryo nang makauwi si Tomas mula sa likod ng kanilang bahay. Ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng naglaho at ang kalangitan ay napuno na ng mga bituin. Sa loob ng kanilang maliit na kubo, naroon si Mang Ramon. Nakaupo sa isang lumang bangkito, malapit sa pintuan. Nakasanayan na niyang umupo roon tuwing gabi upang makinig sa mga tunog ng paligid. Hindi man niya nakikita ang mundo, natutunan niyang damhin ito sa ibang paraan. Naririnig niya ang mga kuliglig sa damuhan, ang mahihinang yabag ng mga taong dumadaan sa daan, at ang hangin na dumadaan sa pagitan ng mga dahon ng puno. Nang marinig niya ang pamilyar na yabag ng kanyang anak, bahagya siyang napangiti. Ikaw ba yan, Tomas? Tanong niya. Opo, tay, sagot ng bata habang papasok sa bahay. Inilapag ni Tomas ang maliit na bayong na dala niya. May lamang kaunting kamote at ilang dahon ng kangkong na ibinigay sa kanya ng kapitbahay kapalit ng pagtulong sa pagigib ng tubig. Lumapit siya sa kanyang ama. Kumain na po ba kayo? Tanong niya. Hinihintay kita, sagot ni Mang Ramon. Ganito palagi ang kanilang gawain. Kahit gaano kahirap ang kanilang buhay, sinisikap nilang sabay kumain
Sa gabi, naghanda si Tomas ng kanilang hapunan. Nagpakulo siya ng tubig at nilaga ang kamote. Inihalo niya ang kangkong upang magkaroon ng kahit kaunting sabaw ang kanilang pagkain. Habang naghahanda siya, tahimik na nakikinig si Mang Ramon sa bawat galaw ng kanyang anak. Alam niya kung kailan ito nagbubukas ng kaldero. Alam niya kung kailan ito naghihiwa ng kahoy para sa apoy. At alam din niya kung kailan tahimik lamang itong nag-iisip. "Ikaw ay tila may iniisip, anak," sabi ni Mang Ramon. Napatigil si Tomas. Napakamot siya sa ulo. "Napansin ninyo po?" Mahinang natawa ang matanda. "Hindi man ako nakakakita, kilala ko ang aking anak." Lumapit si Tomas at inilapag ang 2 mangkok ng pagkain sa mesa. Umupo siya sa tabi ng kanyang ama. Saglit siyang nag-isip kung dapat ba niyang ikwento ang nangyari sa kagubatan. Baka isipin ng kanyang ama na siya ay nag-iimbento lamang. Ngunit naalala niya ang sinabi ng duwende. Ang paglalakbay na kanyang haharapin ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi pati sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim. "Tay, kung sakaling may paraan para gumaling ang inyong mga mata, gusto ninyo po bang subukan?" Sandaling natahimik si Mang Ramon. Matagal na niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Hindi na siya umaasang muli pang makakakita. "Anak," mahinahon niyang sabi, "marami nang nagsabi sa akin ng ganyan noon. May mga albularyo, may mga manghihilot. Ngunit wala namang nangyari." Napayuko si Tomas. "Pero iba po ito." Bahagyang kumunot ang noo ng matanda. "Ano ang ibig mong sabihin?" Hindi na nag-atubili si Tomas. Ikinuwento niya ang lahat. Ang maliit na bahay sa ilalim ng puno ng balete. Ang duwendeng natabunan ng lupa. At ang pangako nitong may halamang maaaring magbalik ng paningin ng kanyang ama. Tahimik lamang na nakinig si Mang Ramon. Hindi niya pinutol ang kwento ng bata. Nang matapos si Tomas, muling bumalot ang katahimikan sa loob ng kanilang bahay. Sa wakas ay nagsalita ang matanda. "Duwende?" "Opo." Matagal na nag-isip si Mang Ramon. Noong siya ay bata pa, marami siyang narinig na kwento tungkol sa mga nilalang ng kagubatan. May mga taong nagsasabing totoo ang mga ito. Mayroon ding nagsasabing katang-isip lamang. Ngunit may isang bagay siyang alam. Ang kagubatan ay puno ng misteryo. "At sinabi mong may halamang makapagpapagaling sa akin?" tanong niya. "Opo." "Ano ang pangalan nito?" "Dahon ng liwanag." Napabuntong hininga si Mang Ramon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala. Ngunit ramdam niya ang katapatan sa tinig ng kanyang anak. "Tomas," sabi niya ng marahan. "Opo, tay. Ayaw kong mapahamak ka dahil sa akin." Nagulat si Tomas. "Hindi po ako mapapahamak. Ang kagubatan ay hindi biro," sabi ng matanda. "Maraming panganib doon." Ngunit umiling si Tomas. "Kaya ko po." Tahimik na napangiti si Mang Ramon. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ng kanyang anak, alam niyang determinado ito. "Bakit mo gagawin yun?" tanong niya. Simple ang sagot ni Tomas. "Dahil mahal ko po kayo." Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Mang Ramon ang mapaluha. Sa dilim ng kanyang mundo, ang kanyang anak ang naging liwanag. At ngayon,
Ang batang iyon ay handang sumugal sa panganib para sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Tomas. "Kung iyon ang nais ng iyong puso," sabi niya, "hindi kita pipigilan." Ngunit nagdagdag siya ng isang paalala. "Mag-ingat ka." "Opo. At tandaan mo, kahit hindi na ako muling makakita, mas mahalaga sa akin ang kaligtasan mo." Tahimik na tumango si Tomas. Sa gabing iyon, matapos nilang kumain, matagal siyang hindi nakatulog. Hawak-hawak niya sa kanyang palad ang maliit na gintong bato na ibinigay ng duwende. Tahimik itong kumikislap sa liwanag ng buwan na sumisilip sa kanilang bintana. Sa susunod na araw, magsisimula na ang kanyang paglalakbay sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Isang paglalakbay na maaaring magdala sa kanya sa himala o sa panganib na hindi pa niya kailanman naranasan. Madilim pa ang langit nang magising si Tomas. Kinabukasan, ang baryo ay tahimik pa at ang tanging maririnig lamang ay ang mahihinang huni ng mga ibon na unti-unting nagigising kasabay ng papasikat na araw. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising ang kanyang ama. Tahimik niyang sinuot ang kanyang lumang tsinelas at kinuha ang maliit na bayong na madalas niyang dalhin kapag pumupunta sa bukid o sa gubat. Sa loob ng bayong ay inilagay niya ang ilang kamote, isang maliit na bote ng tubig at isang piraso ng tela na maaaring gamitin kung sakaling siya ay masugatan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang maliit na gintong bato na ibinigay sa kanya ng duwende. Saglit niya itong pinagmasdan. Sa mahina at malamlam na liwanag ng madaling araw, tila may sariling kislap ang bato. Hindi niya alam kung paano ito gagamitin, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang dulot nito, parang may kasama siyang nagbabantay. Maingat niya itong inilagay sa kanyang bulsa. Bago tuluyang lumabas ng bahay, nilapitan niya ang kanyang ama. Tahimik na nakahiga si Mang Ramon sa banig. Hindi siya tulog. Narinig na niya ang mga kilos ng kanyang anak. "Tomas," mahina niyang tawag. "Opo, tay," sagot ng bata habang lumalapit. "Umalis ka na ba?" "Opo." Bahagyang bumangon si Mang Ramon at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang determinasyon sa bawat galaw nito. "Mag-ingat ka sa gubat," sabi niya. "Opo. At huwag mong kalimutang makinig sa iyong pakiramdam. Minsan, ang puso ang pinakamahusay na gabay." Tumango si Tomas. "Opo, tay." Sandali silang natahimik. Pagkatapos ay ngumiti si Mang Ramon. "Bumalik ka sa akin." "Opo." Lumabas si Tomas ng bahay habang ang unang sinag ng araw ay nagsisimula nang sumilip sa abot tanaw. Ang hangin sa umaga ay malamig at presko. Ang hamog ay nakadikit pa sa mga damo at ang mga dahon ng puno ay kumikislap sa liwanag ng araw. Tinahak ni Tomas ang daan patungo sa likod ng kanilang bahay. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang malaking puno ng balete ay nakatayo pa rin doon, tila isang tahimik na bantay ng kagubatan. Pagdating niya roon, nakita niya ang maliit na bahay ng duwende na ngayon ay maayos na muli. At sa harap nito ay nakatayo si Luryo. Parang hinihintay siya. "Maaga kang nagising,"
sabi ng duwende. Opo, sagot ni Tomas. Tulad ng sinabi ninyo, sisimulan ko na po ang paghahanap sa dahon ng liwanag. Tumango si Lurio. Magaling. Lumapit ito sa bata. Ang lugar na pupuntahan mo ay nasa pinakamatandang bahagi ng kagubatan. Tatawid ka sa 3 lugar. Tahimik na nakinig si Tomas. Una ay ang ilog ng salamin. Pangalawa ay ang lambak ng mga lumang puno. At sa pinakadulo ay ang gubat ng liwanag kung saan tumutubo ang halamang hinahanap mo. Medyo kinabahan si Tomas, ngunit hindi siya umatras. Paano ko po malalaman kung tama ang daan? Itinuro ni Lurio ang bulsa ni Tomas. Ang bato. Kapag papunta ka sa tamang direksyon, iinit ito sa iyong palad. Napahawak si Tomas sa bulsa. Kung malamig naman, ibig sabihin ay naliligaw ka. Tumango ang bata. May isa pang sinabi ang duwende. May mga nilalang sa kagubatan na hindi sanay sa presensya ng tao. Ano po ang gagawin ko kung makita ko sila? Ngumiti ng bahagya si Lurio. Huwag kang magpakita ng takot. Ngunit huwag ka ring magpakita ng galit. Tandaan mo, ang kagubatan ay hindi kalaban. Kung rerespetuhin mo ito, rerespetuhin ka rin nito. Tahimik na tumango si Tomas. Sa kanyang dibdib ay may halong kaba at pag-asa. Ito ang unang pagkakataon na lalayo siya ng ganito sa kanilang baryo. Lumapit si Lurio at inilagay ang kanyang maliit na kamay sa braso ni Tomas. May isa pa akong sasabihin. Ano po iyon? Ang halamang hinahanap mo ay hindi nagpapakita sa sinumang may masamang hangarin. Tanging ang may dalisay na layunin lamang ang makakakita nito. Tumango si Tomas. Iyon po ang mayroon ako. Ngumiti ang duwende. Alam ko. Pagkatapos ay bahagya itong umatras. Panahon na. Huminga ng malalim si Tomas. Tumingin siya sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Makapal ang mga puno. Madilim ang daanan. At puno ng misteryo ang bawat sulok. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nagsimula siyang maglakad. 1, 2, 3 hakbang. Unti-unti niyang tinatahak ang landas papunta sa hindi pa niya nararating na bahagi ng kagubatan. Sa kanyang bulsa ay ang gintong bato. Sa kanyang puso ay ang pag-asa para sa kanyang ama. At sa kanyang harapan ay ang isang paglalakbay na maaaring magbago sa kanilang kapalaran. Hindi pa niya alam na ang unang pagsubok ay naghihintay na sa kanya sa lugar na tinatawag na ilog ng salamin. Patuloy na naglakad si Tomas papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Habang lumalayo siya sa kanilang baryo, napansin niyang unti-unting nagbabago ang paligid. Mas tumataas ang mga puno, mas kumakapal ang mga dahon, at mas nagiging tahimik ang kapaligiran. Ang dating pamilyar na tunog ng mga manok, aso, at mga taong nagtatrabaho sa bukid ay napalitan ng kakaibang katahimikan ng gubat. Paminsan-minsan ay may maririnig siyang pagaspas ng pakpak ng ibon o kaluskos ng mga dahon sa lupa. Ngunit bukod doon, tila ang buong kagubatan ay nagmamasid lamang
sa kanyang paglalakad. Mahigpit na hinawakan ni Tomas ang maliit na gintong bato sa kanyang bulsa. Minsan ay inilalabas niya ito upang tingnan kung may pagbabago. Napansin niyang bahagyang umiinit ang bato kapag patungo siya sa isang direksyon. Kapag naman lumilihis siya ng daan, muli itong lumalamig. Unti-unti niyang natututunang sundan ang gabay ng bato. Matapos ang mahigit 1 oras na paglalakad, narinig niya ang isang tunog na hindi niya narinig kanina. Ang tunog ng umaagos na tubig. Lumakas ang kanyang pakiramdam na malapit na siya sa unang lugar na binanggit ng duwende. Ilang sandali pa ay natanaw niya ang isang ilog. Ngunit hindi ito pangkaraniwang ilog. Ang tubig nito ay napakalinaw. Halos parang salamin. Makikita niya ang kanyang sariling refleksyon sa ibabaw nito, pati na ang mga ulap sa kalangitan. Ito ang ilog ng salamin. Huminto si Tomas sa gilid ng ilog. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Ang tubig ay dumadaloy ng tahimik at mahinahon. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Parang may lihim na nakatago sa ilalim ng malinaw na tubig. Siguro kailangan ko lang tumawid, bulong niya sa sarili. Tumingin siya sa magkabilang panig ng ilog. Wala siyang nakitang tulay. Wala ring malalaking bato na maaaring tapakan. Upang makatawid, bahagya siyang kinabahan. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Lurio. Makinig sa kagubatan. Lumuhod siya sa gilid ng tubig. Dahan-dahan niyang hinawakan ang ibabaw ng ilog. Malamig ito, ngunit hindi mapanganib. Habang nakayuko siya, may napansin siyang kakaiba sa refleksyon ng kanyang mukha sa tubig. Ang refleksyon ay tila gumalaw. Napaatras siya. Tiningnan niyang mabuti ang ibabaw ng tubig. Unti-unting lumitaw sa refleksyon ng isang anyo na hindi kanya. Isang matandang lalaki na may mahabang buhok at balbas na parang gawa sa tubig. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Ang anyo ay tila lumabas mula sa mismong ilog. Hindi ito ganap na tao. Parang bahagi ng tubig ang kanyang katawan. Tahimik itong nakatingin kay Tomas. "Bata!" marahang sabi ng nilalang. Napalunok si Tomas. "Opo? Ano ang iyong pakay sa ilog ng salamin?" Pinilit niyang maging matatag ang kanyang boses. "Naghahanap po ako ng dahon ng liwanag." Sandaling natahimik ang nilalang. Maraming naghahanap ng halamang iyon. Ngunit hindi lahat ay may karapatang makuha ito. Tumango si Tomas. "Hindi ko po iyon gagamitin para sa sarili ko. Para po iyon sa aking ama." Bulag po siya. Ang nilalang ay tila nag-isip. Pagkatapos ay muling nagsalita. Ang ilog na ito ay hindi lamang dinadaanan. Ito ay sumusubok sa puso ng sinumang tatawid. Kinabahan si Tomas. "Anong pagsubok po iyon?" Unti-unting kumalma ang ibabaw ng tubig. Pagkatapos ay naging parang salamin muli. "Kapag tumawid ka sa ilog na ito," sabi ng nilalang, "makikita mo ang iyong pinakamalalim na takot." Napahigpit ang hawak ni Tomas sa kanyang bayong. "Kung matatakot ka at babalik, hindi ka na makakatawid." Huminga siya ng malalim. Hindi siya sanay sa ganitong pagsubok. Ngunit naalala niya ang kanyang ama.
Ang mga gabing nag-iisa itong nakaupo sa dilim. Ang mga araw na hindi nito makita ang sikat ng araw. "Handa po ako," sabi ni Tomas. Tahimik na tiningnan siya ng nilalang. Pagkatapos ay bahagyang tumango. "Kung ganoon, tumawid ka." Biglang kumalma ang tubig. At sa gitna ng ilog ay may lumitaw na isang makitid na daanan na tila gawa sa liwanag. Isang landas na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Kinabahan si Tomas. Ngunit naglakad siya papunta roon. Pagdating niya sa unang hakbang ng liwanag na daan, muli niyang narinig ang tinig ng nilalang. "Alalahanin mo!" Ang tunay na lakas ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpapatuloy kahit ikaw ay natatakot. Tumango si Tomas. At dahan-dahan siyang humakbang papunta sa gitna ng ilog ng salamin. Hindi pa niya alam kung anong takot ang ipapakita ng ilog sa kanya. Ngunit alam niyang kailangan niyang harapin iyon para sa kanyang ama. Dahan-dahang tumapak si Tomas sa makitid na landas na lumitaw sa ibabaw ng ilog ng salamin. Ang daanan ay tila gawa sa manipis na liwanag na lumulutang sa ibabaw ng malinaw na tubig. Sa unang hakbang pa lamang ay naramdaman na niya ang kakaibang pakiramdam. Hindi ito parang karaniwang lupa o bato. Parang siya ay naglalakad sa ibabaw ng isang bagay na hindi ganap na materyal. Ngunit sapat ang tibay upang siya ay makatawid. Tahimik ang paligid. Halos hindi gumagalaw ang tubig sa ilog. Ang mga puno sa magkabilang pampang ay tila nakayuko, parang tahimik na nagmamasid sa kanyang pagtawid. Huminga ng malalim si Tomas at nagpatuloy sa paglalakad. Isa pang hakbang at isa pa. Habang papalapit siya sa gitna ng ilog, napansin niyang ang tubig sa paligid niya ay nagsimulang kumilos. Unti-unti itong kumikislap. Parang may mga alon ng liwanag na lumilitaw sa ilalim ng malinaw na tubig. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tinig. "Tomas!" Napahinto siya. Ang tinig na iyon ay kilala niya. "Tomas, nasaan ka?" Nanlaki ang kanyang mga mata. Iyon ay tinig ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang tumingin sa ibabaw ng tubig. At doon niya nakita ang isang imahe na tila lumitaw sa salamin ng ilog. Ang kanilang maliit na bahay. At sa loob nito ay si Mang Ramon. Nakaupo ito sa kanilang bangkito. Hawak ang kanyang ulo. "Tomas, bumalik ka!" Mahina ang boses nito. Parang puno ng pangamba. Napakagat ng labi si Tomas. "Tay!" Bulong niya. Sa imahe sa tubig, tila naglalakad si Mang Ramon sa loob ng bahay. Ngunit dahil hindi ito nakakakita, nabunggo ito sa mesa at halos matumba. Napahakbang si Tomas, paatras sa gulat. "Hindi!" bulong niya. Sa tubig ay malinaw na malinaw niyang nakikita ang kanyang ama na tila nag-iisa at nahihirapan. "Tomas, kailangan kita!" Ang tinig ay puno ng lungkot. Sa isang sandali, nais ni Tomas na tumakbo pabalik. Nais niyang bumalik sa kanilang bahay. Tulungan ang kanyang ama. Hindi niya kayang makita itong nahihirapan. Ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ng nilalang sa ilog. Ang ilog ay nagpapakita ng pinakamalalim na takot. Napapikit si Tomas. Mahigpit niyang hinawakan ang maliit na gintong bato sa kanyang bulsa. Mainit ito sa kanyang palad. Unti-unti niyang binuksan ang kanyang mga mata. Tumingin siya muli sa imahe sa tubig.
Oo, natatakot ako, mahina niyang sabi. Natutot akong maiwan si Tay. Natutot akong may mangyari sa kanya habang wala ako. Tahimik ang ilog. Ang imahe ng kanyang ama ay patuloy na gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ngunit hindi na umatras si Tomas. Sa halip ay huminga siya ng malalim. Pero ginagawa ko ito para sa kanya. Kung babalik ako ngayon, mananatili siyang bulag habang buhay. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang kamao. Hindi ako babalik. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumilos ang tubig sa paligid niya. Ang imahe ng kanyang ama ay unti-unti naglaho. Ang malinaw na salamin ng ilog ay muling naging tahimik. Mula sa tubig ay muling lumitaw ang nilalang na gawa sa tubig na nakita niya kanina. Tumingin ito kay Tomas. Sa pagkakataong ito, may bahagyang paggalang sa kanyang mga mata. Nalampasan mo ang pagsubok, sabi ng nilalang. Tahimik lamang si Tomas. Ramdam pa rin niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang iyong takot ay hindi ka pinahinto, dagdag ng nilalang. Sa halip ay ginawa mo itong dahilan upang magpatuloy. Tumango si Tomas. Para po sa aking ama. Bahagyang ngumiti ang nilalang. Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang kamay. Ang liwanag na landas sa ibabaw ng ilog ay biglang lumiwanag. Magpatuloy ka, Tomas. Ang iyong landas ay papunta sa lambak ng mga lumang puno. Ngunit tandaan mo, tulad ng ilog, ang kagubatan ay patuloy kang susubukin. Tumango ang bata. Salamat po. Dahan-dahan niyang tinapos ang pagtawid sa ilog. Pagdating niya sa kabilang pampang, napalingon siya sa likod. Ang ilog ng salamin ay muling naging tahimik, parang walang nangyari. Ngunit alam ni Tomas na may mahalagang bagay siyang natutunan. Ang takot ay hindi kailangang iwasan. Minsan, kailangan lamang itong harapin. Huminga siya ng malalim at tumingin sa mas makapal na bahagi ng kagubatan sa kanyang harapan. Doon matatagpuan ang susunod na lugar, ang lambak ng mga lumang puno. At doon, naghihintay ang panibagong pagsubok sa kanyang paglalakbay. Matapos makatawid sa ilog ng salamin, muling naglakad si Tomas patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Habang lumalayo siya sa ilog, napansin niyang mas nagiging makapal ang mga puno at mas madilim ang paligid. Ang mga punong kanyang nadadaanan ay tila napakatanda na. Ang kanilang mga ugat ay nakausli sa lupa, parang mahahabang daliri na kumakapit sa lupa ng kagubatan. Ang mga sanga naman ay nagtatagpo sa itaas, na parang bumubuo ng isang natural na bubong na halos hindi pinapapasok ang liwanag ng araw. Sa bawat hakbang ni Tomas ay maririnig ang pagkaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa. Paminsan-minsan ay humihinto siya upang makinig sa paligid. Hindi na niya naririnig ang mga ibon, ni ang mga kuliglig. Ang katahimikan sa bahaging iyon ng kagubatan ay kakaiba. Parang may mga matang nagmamasid mula sa mga anino ng mga puno. Hinawakan niya ang maliit na gintong bato sa kanyang bulsa. Mainit ito. Ibig sabihin ay nasa tamang landas siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad.
Matapos ang ilang sandali, ay napansin niyang unti-unting nagbabago ang anyo ng kagubatan. Ang mga puno ay naging mas malalaki. Mas matataba ang kanilang mga puno. At ang kanilang mga balat ay tila may mga guhit at hugis na parang mga mukha. Huminto si Tomas. Pinagmasdan niya ang isa sa mga puno. Sa unang tingin ay parang karaniwang puno lamang ito. Ngunit nang titigan niya ng mabuti, tila may anyo ng isang matandang mukha sa balat nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang umatras. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang isang malalim at mabagal na tinig. Isang tao. Napalingon si Tomas sa paligid. Hindi niya makita kung saan nanggagaling ang tinig. Matagal na kaming hindi nakakakita ng tao sa lambak na ito. Unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay. Ang mga puno, sila ang nagsasalita. Ang mga guhit sa kanilang balat ay tila gumagalaw habang sila ay nagsasalita. Napalunok si Tomas. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Lurio. Huwag magpakita ng takot. Huminga siya ng malalim. Magandang araw po, magalang niyang sabi. Sandaling natahimik ang lambak. Pagkatapos ay muling nagsalita ang isa pang puno. Magalang ang batang ito. Ngunit bakit siya narito? Lumakas ang tibok ng puso ni Tomas. Naghahanap po ako ng dahon ng liwanag, sagot niya. Para po sa aking ama na bulag. Muling natahimik ang mga puno. Parang sila ay nag-uusap sa isa't isa sa paraang hindi naririnig ng tao. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita muli ang pinakamalaking puno sa gitna ng lambak. Marami na kaming nakitang taong naghahanap ng halamang iyon. Ngunit karamihan sa kanila ay naghahangad lamang ng kapangyarihan. Ang ilan ay naghahangad ng kayamanan. Huminga ng malalim si Tomas. Hindi po ako ganoon. Para po ito sa aking ama. Ang mga dahon ng mga puno ay bahagyang kumaluskos. Parang nagbubulungan ang buong lambak. Pagkatapos ay nagsalita muli ang matandang puno. Kung ganun kailangan mong patunayan ang iyong puso. Kinabahan si Tomas. Ano po ang kailangan kong gawin? Sa lambak na ito, sabi ng puno, may isang punong unti-unti nang namamatay. Kung hindi ito matutulungan, mawawala ito sa kagubatan. Napalingon si Tomas sa paligid. Saan po ito? Dahan-dahang gumalaw ang isang malaking ugat ng puno sa lupa na tila nagtuturo ng direksyon. Naroon. Tinahak ni Tomas ang direksyong itinuro. Matapos ang ilang hakbang, ay nakita niya ang isang puno na tila mas maliit kaysa sa iba. Ang mga dahon nito ay nalalanta. Ang balat nito ay may mga bitak. Parang nawawalan na ito ng buhay. Lumapit si Tomas. Maingat niyang hinawakan ang puno. Maaari ko po ba kayong tulungan? Tanong niya. Mahina ang tinig ng puno. Ang aking mga ugat ay natabunan ng mga bato. Hindi na ako makakuha ng sapat na tubig. Agad na lumuhod si Tomas sa lupa. Sinimulan niyang alisin ang mga batong nakaharang sa mga ugat ng puno. Mabibigat ang mga bato. Napagod siya. Nagkaroon pa ng gasgas ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya tumigil. Isa-isa niyang inalis ang mga bato hanggang sa tuluyang malaya ang mga ugat ng puno. Makalipas ang ilang sandali, napansin niyang may pagbabago. Ang mga dahon ng puno ay bahagyang gumalaw
Parang unti-unting bumabalik ang lakas nito. "Salamat, bata," mahina nitong sabi. Tumayo si Tomas at ngumiti. "Wala po iyon." Sa sandaling iyon, nagsimulang kumaluskos ang lahat ng mga puno sa lambak. Parang may hangin na dumaan sa kanilang mga dahon. Ang matandang puno sa gitna ay muling nagsalita. "Nakita namin ang iyong ginawa. Tinulungan mo ang puno kahit wala kang hinihinging kapalit." Tumango si Tomas. Dapat lang po. May kakaibang init na naramdaman si Tomas sa kanyang bulsa. Ang gintong bato ay lalo pang umiinit. Ang matandang puno ay nagsalita muli. "Ang batang may pusong tulad ng sayo ay karapat-dapat na magpatuloy." Unti-unting gumalaw ang mga ugat ng mga puno sa lupa. At sa harapan ni Tomas ay nabuo ang isang bagong daanan. Isang landas patungo sa mas maliwanag na bahagi ng kagubatan. "Doon matatagpuan ang gubat ng liwanag," sabi ng matandang puno. "Doon tumutubo ang halamang hinahanap mo." Tumingin si Tomas sa bagong landas. Ramdam niya na malapit na siya sa kanyang layunin. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang pagsubok. "Maraming salamat po," magalang niyang sabi. Habang siya ay naglalakad papunta sa bagong landas, tahimik na nagmamasid ang mga matandang puno. Alam nila na ang batang iyon ay may pusong bihira sa mundo ng tao. At sa unahan niya, naghihintay ang huling bahagi ng kanyang paglalakbay, ang mahiwagang gubat ng liwanag. Matapos iwan ni Tomas ang lambak ng mga lumang puno, tinahak niya ang bagong landas na binuksan para sa kanya. Habang siya ay naglalakad, napansin niyang unti-unting nagbabago ang anyo ng kagubatan. Ang dating madilim at makapal na mga puno ay nagsimulang lumipis. Unti-unti ring lumiliwanag ang paligid. May kakaibang kinang sa hangin na parang maliliit na sinag ng araw na naglalaro sa pagitan ng mga dahon. Habang lumalalim ang kanyang paglalakad, napansin ni Tomas na ang mga halaman sa paligid ay tila naiiba sa karaniwang halaman sa kagubatan. Ang kanilang mga dahon ay kumikislap. Ang ilan ay tila may bahagyang liwanag na nagmumula sa kanilang mga tangkay. Ang buong lugar ay tila nababalot ng isang mahiwagang katahimikan. Hindi ito nakakatakot na katahimikan. Bagkus ay isang katahimikang puno ng kapayapaan. Huminto si Tomas at tumingin sa paligid. "Siguro ito na ang gubat ng liwanag," bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, ay napansin niyang lalo pang umiinit ang maliit na gintong bato sa kanyang bulsa. Maingat niya itong inilabas. Ang bato ay nagliliwanag na ngayon. Hindi tulad ng dati na banayad lamang ang init nito. Parang may tinuturo itong direksyon. Sinundan ni Tomas ang pakiramdam ng bato. Naglakad siya sa pagitan ng mga punong kumikislap sa liwanag. Ang lupa sa bahaging iyon ng kagubatan ay malambot at halos walang tuyong dahon. May mga maliliit na halamang kumikinang sa lupa na parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Habang naglalakad siya, bigla siyang napahinto. Sa gitna ng isang maliit na liwasan sa kagubatan ay may isang halaman na kakaiba sa lahat. Ito ay may mahahabang dahon na tila gawa sa liwanag. Ang bawat dahon nito ay kumikislap sa kulay pilak at ginto. Ang halaman ay tila naglalabas ng banayad na liwanag na nagbibigay liwanag sa paligid nito. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. "Ito na siguro," mahina niyang sabi.
ang dahon ng liwanag. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi iyon takot. Parang paggalang sa isang bagay na banal. Nang siya ay halos isang hakbang na lamang mula sa halaman, bigla siyang nakarinig ng isang tinig. "Huminto ka!" Napalingon si Tomas. Mula sa likod ng halaman ay may lumitaw na isang nilalang. Ito ay matangkad at payat. Ang kanyang balat ay tila kumikislap tulad ng liwanag ng buwan. Ang kanyang buhok ay mahaba at tila gawa sa mga sinag ng araw. Ang kanyang mga mata ay malinaw at maliwanag. Isang tagapagbantay ng kagubatan. Napalunok si Tomas. "Magandang araw po," magalang niyang sabi. Tahimik na tiningnan siya ng nilalang. "Alam mo ba kung ano ang nasa harap mo?" "Opo," sagot ni Tomas. "Ang dahon ng liwanag." Tumango ang nilalang. "Ang halamang ito ay hindi basta-basta pinipitas. Maraming taon itong lumalaki bago ito maging handa." Tumingin si Tomas sa halaman. Mas lalo niyang naunawaan kung gaano ito kahalaga. "Naiintindihan ko po. Ngunit kailangan ko po ito." "Para saan?" tanong ng nilalang. "Para po sa aking ama." Bulag po siya. Tahimik na tinitigan siya ng nilalang. "Marami nang nagsabi ng ganoon. Ngunit hindi lahat ay nagsasabi ng totoo." Napahigpit ang hawak ni Tomas sa kanyang bayong. "Hindi po ako nagsisinungaling. Handa po akong gawin ang kahit ano para sa kanya." Sandaling natahimik ang tagapagbantay. Pagkatapos ay nagsalita ito muli. "Ang halamang ito ay nagbibigay liwanag sa mga mata. Ngunit higit pa roon, sinusubok nito ang puso ng taong humihiling nito." Kinabahan si Tomas. "Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kung pipitasin mo ang halamang ito ng may pagkamakasarili, mawawala ang kapangyarihan nito. Ngunit kung ang iyong puso ay tunay na puno ng kabutihan, ang liwanag nito ay magiging mas malakas." Tahimik na tumango si Tomas. "Ang gusto ko lang po ay gumaling ang aking ama." Muling tumahimik ang nilalang. Tinitigan nito ang bata na tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Matapos ang ilang sandali ay bahagya itong ngumiti. "Pinayagan ka ng ilog, tinulungan ka ng mga matandang puno, at dinala ka ng gabay ng duwende hanggang dito." Unti-unti itong umatras mula sa halaman. "Kung ganoon, kunin mo ang iyong kailangan." Nanlaki ang mga mata ni Tomas. "Talaga po?" Tumango ang nilalang. Ngunit isa lamang. Lumapit si Tomas sa halaman. Maingat niyang hinawakan ang isang kumikislap na dahon. Napakalambot nito. Parang gawa sa liwanag. Dahan-dahan niya itong pinutol mula sa halaman. Sa sandaling iyon, ay lalo pang lumiwanag ang dahon sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang kakaibang init na tila puno ng buhay. Ang dahon ng liwanag ay nasa kanyang mga kamay na. Ang halamang maaaring magbalik ng paningin ng kanyang ama. Ngunit bago siya makaalis sa gubat ng liwanag, may isa pang bagay na kailangan niyang malaman. Mahigpit na hawak ni Tomas ang dahon ng liwanag sa kanyang mga kamay. Ang banayad na liwanag na nagmumula rito ay tila nagpapainit sa kanyang palad. Parang may buhay na dumadaloy mula sa halaman patungo sa kanya.
Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanyang paglalakbay, naramdaman niya na malapit na siyang magtagumpay. Ang halamang hinahanap niya para sa kanyang ama ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit nanatiling tahimik ang tagapagbantay ng kagubatan habang pinagmamasdan siya. Tila may nais pa itong sabihin. Lumapit si Tomas at magalang na yumuko. "Maraming salamat po," sabi niya. "Kung wala po kayo, hindi ko po makukuha ang halamang ito." Ngunit ang nilalang ay hindi agad ngumiti. Sa halip ay tumingin ito sa dahon na hawak ng bata. "Hindi pa tapos ang iyong tungkulin," sabi nito. Bahagyang kumunot ang noo ni Tomas. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Ang halamang hawak mo ay may kapangyarihang magpagaling," sagot ng tagapagbantay. Ngunit ito ay napakasilan. Tahimik na nakinig si Tomas. "Kapag ginamit ito ng tama, maibabalik nito ang liwanag sa mga mata ng iyong ama. Ngunit kung ito ay mapabayaan, ang liwanag nito ay maaaring mawala." Napahigpit ang hawak ni Tomas sa dahon. "Ano po ang dapat kong gawin?" Lumapit ang tagapagbantay ng kagubatan. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay bahagyang sumasalamin sa dahon. "Pagbalik mo sa inyong bahay, kailangan mong pakuluan ang dahon sa malinis na tubig. Kapag ang tubig ay naging malinaw at kumikislap, iyon ang magiging gamot." Tahimik na tumango si Tomas upang tandaan ang bawat salita. Pagkatapos, dagdag ng nilalang, "Ipapatak mo ang 3 patak ng tubig sa mga mata ng iyong ama. 3 patak lamang, hindi higit." "Opo," sagot ni Tomas. Ngunit hindi pa doon natapos ang babala. May isa pang bagay. "Ano po iyon?" Ang mukha ng tagapagbantay ay naging seryoso. "Habang hawak mo ang dahon, may mga nilalang na maaaring gustong kunin ito." "Bakit po?" "Dahil ang liwanag ng halamang ito ay hindi lamang nakapagpapagaling. May mga nilalang na nais gamitin ito para sa kanilang sariling kapangyarihan." Bahagyang kinabahan si Tomas. "Ano po ang dapat kong gawin kung mangyari iyon?" Sumagot ang tagapagbantay ng mahinahon. "Gamitin mo ang iyong tapang at ang kabutihan ng iyong puso." Tumango si Tomas. "Iingatan ko po ito." Tahimik na pinagmasdan siya ng nilalang. Pagkatapos ay bahagya itong ngumiti. "Sa lahat ng taong dumaan sa kagubatang ito, ikaw ang isa sa ilang nagpakita ng tunay na kabutihan." Naramdaman ni Tomas ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay makatanggap ng ganoong mga salita. Luminga siya sa paligid ng gubat ng liwanag. Ang mga halamang kumikislap ay tila mas maliwanag ngayon. Parang ipinagdiriwang ng kagubatan ang kanyang tagumpay. Ngunit alam ni Tomas na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Kailangan pa niyang makabalik sa kanilang bahay. At doon niya gagamitin ang halamang maaaring magpagaling sa kanyang ama. "Pwede na po ba akong umalis?" tanong niya. Tumango ang tagapagbantay. "Bukas ang landas pabalik. Ngunit tandaan mo ang aking sinabi. Ingatang mabuti ang dahon." Tumango si Tomas. "Maraming salamat po." Maingat niyang inilagay ang dahon ng liwanag sa loob ng kanyang bayong upang hindi ito masira. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa daang kanyang tinahak. Habang siya ay papalayo, ang liwanag ng gubat ay unti-unting nawala
sa likod niya. Ang mga puno ay muling naging makapal. Ang daan ay muling naging madilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Sa kanyang bayong ay ang halamang maaaring magdala ng himala sa kanilang tahanan. Hindi niya alam na sa kanyang pagbabalik, may isang nilalang sa kagubatan na matagal nang nagmamasid sa kanya. Isang nilalang na nagnanais makuha ang liwanag ng halamang kanyang dala. At hindi ito basta-bastang susuko. Mahigpit na hawak ni Tomas ang kanyang bayong habang naglalakad pabalik sa landas na kanyang tinahak papasok ng kagubatan. Sa loob nito ay nakatago ang dahon ng liwanag, ang halamang maaaring magbalik ng paningin ng kanyang ama. Ang kagubatan ay tila nag-iba habang siya ay naglalakad. Ang mga punong kanina ay tila nagmamasid sa kanya ay ngayon ay parang tahimik na nagbibigay daan sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang babala ng tagapagbantay ng kagubatan. May mga nilalang na maaaring gustong kunin ang dahon, kaya bawat hakbang niya ay maingat. Paminsan-minsan ay inilalabas niya ang maliit na gintong bato upang tiyakin na nasa tamang landas siya. Mainit pa rin ito sa kanyang palad. Ibig sabihin ay tama ang kanyang direksyon. Matapos ang ilang sandali ay narating niya muli ang lambak ng mga lumang puno. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya natakot. Ang malalaking puno ay tila kumaluskos habang siya ay dumaraan. Parang kinikilala nila ang batang tumulong sa isa sa kanilang mga kasama. "Bata!" marahang sabi ng matandang puno sa gitna ng lambak. Huminto si Tomas at magalang na yumuko. "Nakuha mo ba ang hinahanap mo?" "Opo," sagot niya. "Salamat po sa inyong tulong." Bahagyang gumalaw ang mga dahon ng matandang puno. "Alagaan mo ang halamang iyon. Iyon ay liwanag hindi lamang para sa mga mata, kundi para rin sa puso." "Opo," sagot ni Tomas. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa tuluyan niyang iwan ang lambak. Hindi nagtagal ay narinig niyang muli ang tunog ng umaagos na tubig. Ang ilog ng salamin. Pagdating niya sa pampang, ay muli niyang nakita ang malinaw na tubig na parang salamin. Ngunit sa pagkakataong ito ay walang pagsubok. Tahimik lamang ang ilog. At sa ibabaw nito ay muling lumitaw ang makitid na landas ng liwanag. Parang kinikilala nito ang batang nakapasana sa kanyang pagsubok. Tahimik na tumawid si Tomas. Hindi na siya tumigil sa gitna. Diretso siyang naglakad hanggang sa makarating sa kabilang pampang. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, ay unti-unti niyang nakilala ang pamilyar na bahagi ng kagubatan. Ang mga puno ay hindi na ganoon kalalaki. Ang hangin ay mas maliwanag at ang liwanag ng hapon ay nagsisimula ng sumilip sa pagitan ng mga sanga. Hindi nagtagal ay natanaw niya ang malaking punong balete sa likod ng kanilang bahay. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagdating niya roon, ay nakita niyang may nakatayo sa tabi ng maliit na bahay ng duwende. Si Lurio. Parang matagal na siyang naghihintay. Napangiti si Tomas. "Nagawa mo," sabi ng duwende. Tumango si Tomas.
at dahan-dahang inilabas ang dahon ng liwanag mula sa kanyang bayong. Kumikislap pa rin ito sa banayad na liwanag. Mas maliwanag pa kaysa nung una niya itong nakuha. Nanlaki ang mga mata ng duwende. Hindi lamang ito nanatiling buhay, sabi ni Lurio. Mas lalo pa itong luminaw. Ano po ang ibig sabihin nun? Ngumiti ang duwende. Ibig sabihin, tunay ang iyong layunin. Napangiti si Tomas. Pwede ko na po bang gamitin ito para sa aking ama? Tumango si Lurio. Ngayon na ang tamang oras. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may sinabi pa ang duwende. Tomas, opo. Ang kabutihan na ginawa mo sa kagubatan ay hindi makakalimutan. Hindi lamang ng mga nilalang dito, kundi ng kalikasan mismo. Hindi lubos na naunawaan ni Tomas ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit nagpasalamat siya. Salamat po sa lahat. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa kanilang maliit na bahay. Sa loob ng kubo ay nakaupo si Mang Ramon sa kanyang bangkito tulad ng dati. Tomas, tawag nito nang marinig ang kanyang yabag. Opo, tay. Lumapit ang bata sa kanya. Nakabalik ka na? Opo. Huminga ng malalim si Tomas. Tay, dala ko na po ang gamot. Natahimik si Mang Ramon. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit naramdaman niya ang kakaibang pag-asa sa tinig ng kanyang anak. Sa gabing iyon, sa loob ng kanilang maliit na bahay, magsisimula ang himala na magbabago sa kanilang buhay. Tahimik ang gabi sa maliit na kubo ni na Tomas at Mang Ramon. Ang tanging liwanag sa loob ng bahay ay nagmumula sa maliit na lamparang nakasabit sa dingding. Ang apoy nito ay marahang sumasayaw. Nagbibigay ng banayad na ilaw sa kanilang simpleng tahanan. Sa gitna ng mesa ay inilagay ni Tomas ang maliit na palayok na may lamang malinis na tubig. Katabi nito ang dahon ng liwanag na maingat niyang inilapag mula sa kanyang bayong. Kahit nasa loob na ng bahay, ang dahon ay patuloy pa ring kumikislap. Parang may sariling liwanag. Tahimik na nakaupo si Mang Ramon habang nakikinig sa bawat galaw ng kanyang anak. Tomas, sabi niya ng marahan, sigurado ka ba sa gagawin mo? Opo, tay, sagot ng bata. Naaalala niya ang bawat sinabi ng tagapagbantay ng kagubatan. Kailangan pakuluan ang dahon. 3 patak lamang. Hindi higit. Maingat na inilagay ni Tomas ang dahon sa loob ng palayok na may tubig. Pagkatapos ay sinindihan niya ang maliit na apoy sa ilalim nito. Habang kumukulo ang tubig, ang dahon ay dahan-dahang naglalabas ng liwanag na tila humahalo sa tubig. Unti-unting naging malinaw at kumikislap ang tubig sa palayok. Parang may mga maliliit na bituin na lumulutang sa loob nito. Napanganga si Tomas sa kanyang nakikita. Hindi siya nagkamali. Ito nga ang gamot. Matapos ang ilang sandali, ay maingat niyang pinatay ang apoy. Hinayaan niyang bahagyang lumamig ang tubig. Pagkatapos ay kumuha siya ng maliit na kutsara. Lumapit siya sa kanyang ama. Tay, ilalagay ko na po. Tahimik na tumango si Mang Ramon. Kahit hindi niya nakikita, ramdam niya ang kakaibang pag-asa sa hangin. Dahan-dahang itinulo ni Tomas ang unang patak sa kanang mata ng kanyang ama.
Pagkatapos ay ang ikalawang patak sa kaliwang mata. At ang ikatlong patak ay muli sa kanang mata. Tahimik silang naghintay. Lumipas ang ilang sandali. Walang nagsasalita. Hanggang sa biglang napahawak si Mang Ramon sa kanyang mukha. "Tomas!" Kinabahan ng bata. "Opo, tay." "May liwanag." Napahawak si Tomas sa mesa. "Ano po?" "May liwanag akong nakikita." Unti-unting gumalaw ang mga mata ng matanda. Parang matagal na natulog na muling nagising. "May apoy! May anino!" Napaluha si Tomas. "Tay, nakakakita na po ba kayo?" Unti-unting ibinuka ni Mang Ramon ang kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon ay puro dilim lamang ang kanyang nakita. Ngunit ngayon, may liwanag. Mahina, ngunit totoo. Unti-unti niyang nakita ang hugis ng kanilang bahay. Ang lampara sa dingding. Ang mesa sa harap niya. At pagkatapos, ang batang nakatayo sa kanyang harapan. Malabo pa, ngunit malinaw ang anyo. "Tomas," napaluha si Mang Ramon. "Ikaw ang unang mukha na muli niyang nakita matapos ang maraming taon ng kadiliman." "Anak ko!" Hindi napigilan ni Tomas ang kanyang sarili. Yumakap siya sa kanyang ama. Mahigpit. Pareho silang umiiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa himala na kanilang nasaksihan. Sa labas ng kanilang bahay, tahimik ang gabi. Ang hangin ay marahang dumaan sa pagitan ng mga puno. Sa ilalim ng malaking punong balete, nakatayo si Lurio. Tahimik niyang pinagmamasdan ang maliit na bahay. Ngumiti ang duwende. "Natupad ang pangako," mahina niyang sabi. Unti-unti siyang naglaho sa anino ng kagubatan. Ngunit ang kabutihan na ginawa ni Tomas ay mananatili sa alaala ng kagubatan magpakailanman. Sa loob ng bahay, muling nagsalita si Mang Ramon. "Tomas." "Opo, tay. Hindi ko man makita ang lahat ng malinaw. Pero malinaw sa akin ang isang bagay." "Ano po iyon?" "Ikaw ang liwanag ng aking buhay." Muling napaluha si Tomas. At sa gabing iyon, sa isang maliit na bahay, sa gilid ng kagubatan, ang isang simpleng kabutihan ay nagbunga ng isang himalang hindi nila kailanman malilimutan. Wakas.